Taong 2006, isang napakabahong amoy ang kumalat sa isang neighborhood sa lugar na Hualien sa bansang Taiwan. Ang nasabing amoy ay galing sa bahay na ito. Ang pintuan ay nakalak at sa kanilang pagkatok ay walang sumagot na tao. Ang bagay na ito ay agad nilang ipinagbigay alam sa mga otoridad na nabuksan naman ang pintuan matapos ng isang oras. Agad na sumalubong sa kanila ang nakakasuka at napakasangsang na amoy kasabay ng ilang mga bangaw na nagkalat sa loob ng bahay. Matapos ng ilang paghahanap, ang nasabing amoy at mga bangaw ay napansin nilang nanggaling sa ikatlong palapag. At sa banyo sa palapag na iyon, 5 nagsisiksika na mga bangkay ang sa kanila ay sumambulat. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ng Liu Family Massacre. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Ang pamilya Liu ay kinabibilangan ng mag-asawang Liu Ziqin at Lin Zhenmi. Sila ay nagkakilala noong sila ay parehong nagtrabaho sa isang hotel noon. Nang panahon na ito, si Liu Ziqin ay mayroong 3 anak sa unang asawa at kasalukuyan pa noong may asawa. Gayunpaman ang katayuan na ito ni Ziqin ay hindi naging hadlang para kay Zhenmi at sila ay parehong nagkainlaban. Para sa relasyon na ito, si Ziqin ay kaagad na nakipagdiborsyo para makasama si Zhenmi. Ang desisyon na ito ay hindi pinabura ng kani-kanilang pamilya at ang naging tugon naman ng dalawa ay ang pagputol ng kani-kanilang mga ugnayan sa mga ito. Sila ay talagang nagpakalayo-layo at tumira sa Hualien at talagang nakipagmatigasan kung saan si Ziqin ay hindi talaga umattend ng funeral nang namatay sa isang car accident ang kanyang mga magulang. Sa paninirahan sa Hualien, si Ziqin ay nagsimula ng isang photography business at nagbukas ng ilang mga photography stores. Dito sa bahay na ito sila nanirahan kasama ng kanilang 5 mga anak. Sa bahay kung saan 5 patong na mga bangkay ang nakita sa ikatlong palapag. September 6, 2006, ang mga guro ng isang elementary school sa Hualien ay nagsimula ng mag-alala nang ang magkapatid sa pamilya Liu na si Liu Qian at Liu Beichen ay parehong ilang araw nang hindi nakakapasok sa kanilang mga klase. Dahil dito ang mga guro ay tumungo sa kanilang bahay, ngunit walang sumagot nang sila ay kumatok sa pintuan. Sinubukan nila na tawagan ang ina ng mga ito na si Zhenmi, ngunit ang tawag ay hindi nasagot. Kinabukasan sa hindi pa din pagpasok ng magkapatid, ang mga guro kasama na ang prinsipal ay muling tumungo sa bahay ng mga Liu. Ngunit katulad ng nakaraang araw, wala pa ding sumagot sa kanilang mga tawag. Sa kabilang banda naman, ang mga residente sa area na yon ay nakakaamoy na ng mabaho sa lugar nila. Ang drainage system sa lugar ay shared na mga kabahayan doon, kaya sila ay medyo nahirapan sa pagtunton kung saan galing ang amoy. September 8, nang tuluyan nilang natunton kung saan ang gagaling ang amoy, at iyon ay sa bahay ng mga Liu. Sinubukan nilang kumatok at tumawag sa loob, ngunit katulad ng mga guro ay wala ding sumagot sa kanila sa loob. At dahil sa amoy na nanggagaling sa loob, sila ay nakipag-ugnayan na sa mga otoridad. Dahil ang pintuan ay nakalak, bumilang pa ng 1 oras bago tuluyang nabuksan ang pinto ng mga otoridad. Agad na sumalubong sa kanila ang napakasangsang na amoy sa loob. Ang lahat ng bintana ay nakasarado at napakaraming mga bangaw sa loob. Ang buong kabahayan ay mayroong 3 palapag at sa ginawang pagsiyasat ay wala naman gaanong nakitang kahinahinala ang mga otoridad sa una at ikalawang palapag. Sila ay tumungo na sa 3rd floor kung saan ang baho ay mas masangsang at ang dami ng bangaw ay dumoble ng bilang. Sa kanilang paglapit sa pintuan ng banyo roon ay mas lalong lumakas ang pagkasangsang ng amoy.
Ang pintuan ng banyo ay sinelyuhan ng adhesive tape, kaya sila ay kumbinsido na sa loob ng banyo na iyon nanggagaling ang amoy. Sinubukan nilang iyon ay buksan, ngunit sila ay nahirapan dahil tila mayroong mabigat sa loob ang doon ay nakaharang. Sinubukan nila na itulak ang pintuan ng buong lakas at ang nakita nila sa loob ay talagang nakakaubos ng lakas. Sa loob ng maliit na banyo, 5 halos magkakapatong na mga bangkay na nakabalot sa makapal na tela ang kanilang nakita. Ang bawat katawan ay mayroong tape sa bibig, itim na plastic bag sa ulo at pare-parehong mayroong nakapalupot na mga tali at wires. Ilan sa mga tali at wire na nakapalupot sa ulo ay sobrang higpit pa, dahilan para magkaroon ng deformation ang iba. Mayroon ding tila itim na likido ang nagmantsa sa tela at flooring ng banyo. Ang mga otoridad ay agad na nagsagawa ng masusing investigasyon. Ang mga bangkay na kanilang nakita ay ang 5 mga anak ng pamilya Liu. Ang 18 anyos na si Yu Chen, 17 anyos na si Xin Chen, 15 anyos na si Qi Zhen at ang 2 pa na si Qian at Bei Chen. Ang sinasabing kanilang cause of death ay asphyxiation. Sa buong kabahayan, tanging ang mga labi lamang ng 5 mga bata ang natagpuan at wala ni anino man ang kanilang mga magulang. Sinubukan ng mga otoridad na tawagan ang mag-asawang Ziqin at Zhenmi, ngunit ang mga iyon ay unreachable at sa hindi pagkakontak sa mga ito, may posibilidad kaya na ang mag-asawa ay napaslang din. Sa ginawang investigasyon sa buong bahay, walang anumang alahas, pera o mahahalagang bagay ang nawala, kaya ang anggulong pagnanakaw ay malabo bilang isang motibo ng krimen. Base naman sa pagkakalak ng pintuan, ang mga iyon ay nakalak mula sa loob na nagbigay ng konklusyon na ang salarin ay maaaring kakilala ng mag-anak. Sa master's bedroom naman na kwarto ng mag-asawa, ilang mga bagay ang nakita ng mga otoridad na medyo alarming. Ang kanilang mga belongings tulad ng mga ID at phones ay maayos na nakalagay sa TV stand. Meron ding perang papel na 1,000 Taiwanese dollars ang kanilang nakita na mayroong nakasulat na SOS. At higit sa lahat, isang papel na nakatupi ang kanilang nakitang nakasingit sa may pintuan at ang nakasulat, quote, "We've been kidnapped. The children are in danger." Isang banknote pa ang nakalagay naman sa may ashtray na ang sabi, quote, "Number 25, lane 258, kidnapped, emergency. Please call the police immediately." Sa patuloy na investigasyon, 3 upos ng sigarilyo ang nakita na naiwan sa labas lamang ng banyo kung saan nakita ang mga labi. Ang nasabing mga upos ay hindi kapareho ng sigarilyong ginagamit ni Ziqin at hindi din nag-match sa kanya matapos gawa ng DNA testing, na ang ibig sabihin, bukod sa pamilya, mayroong ibang tao pa ang naroon noon sa crime scene. Iyon na kaya ang hinahanap nilang salarin? Sa nakuha mga impormasyon, ang DNA na nakuha sa upos ng sigarilyo ay nagmatch sa isang kaibigan ni Ziqin. Sa ginawang pag-question dito, sinabi ng kaibigan na siya nga ay pumunta sa bahay ng mga Liu noong September 1. Gayunpaman siya ay mayroong matibay na alibay, kaya siya ay burado na bilang isang sospek sa listahan. Tungkol naman sa upos ng sigarilyo, kinumpirma ng kaibigan na ito na siya nga ay nanigarilyo noong siya ay pumunta sa bahay ng mga Liu. Ngunit ang kanyang upos ay iniwan niya sa may ashtray at walang ideya kung bakit ang upos na iyon ay napunta sa 3rd floor na malapit pa mismo sa mga labi. Obviously sa mga otoridad, ang upos na iyon ay maaaring inilagay lamang doon ng tunay na salarin para iligaw ang investigasyon. Base sa mga nakalap na impormasyon ng mga otoridad, malaki ang tsansa na ang salarin na kanilang hinahanap ay kilalang-kilala na mga biktima. Ang 2 sa mga bata ay nakasuot pa ng uniform, na ang ibig sabihin, sila ay pinaslang matapos na nakauwi sa bahay. Ang buong kabahayan,
maging ang mga bata ay hindi din nakitaan ng anumang sign of struggle. Ang 18 anyos na si Yu Chen ay wala ni anumang sign ng resistance na nagbigay ng ideya na maaaring sila ay pinatulog muna bago pinaslang. Sa teorya na ito, sila ay nagpadala ng sample para sa isang autopsy kung saan ang naging resulta, ang mga bata ay namatay by poisoning. Lumabas pa sa resulta na ang mga bata ay hindi sabay-sabay na binawian ng buhay. Ang unang napaslang ay ang panganay na si Yu Chen na nagbabalak noon na umalis papuntang Taipei at ang pinakahuli ay sina Qian at Bei Chen na noon ay pumasok pa sa kanilang mga eskwelahan. Para naman sa ginamit na poison, isang halaman na tinatawag na Deris taiwaniana ang nakita sa bahay. Ang halaman na ito ay mayroong anesthetic properties na karaniwang ginagamit ng mga mangingisda bilang isang panlason. Ang mga otoridad ay nagawang itrace kung paano napunta ang halaman na iyon sa bahay at sila ay nagulat nang lumabas na ang mismong padre di pamilya na si Zikin ang bumili ng halaman na iyon sa isang kaibigan. Sa impormasyon na ito, ang kanilang investigasyon ay agad na pumaling sa bagong direksyon, kung saan ang maaaring salarin sa nangyari sa mga bata ay ang kanilang sariling mga magulang. Sa ginawang background check sa mag-asawang Zikin at Zenmi, sila ay sinasabing baon sa utang. Ang padre di pamilya na si Zikin ay sinasabing mayroong utang ng nasa higit 10 milyong Taiwanese dollars. Ayon sa ilang kamag-anak, si Zikin ay desperadong nangungutang para sa pag-aaral ng mga anak at puhunan para sa kanyang negosyo. Dahil sa mga utang na ito, noong una, sila ay nagsuspetsa na maaring ang may kinalaman sa nangyari sa mag-anak ay ang mga loan sharks. Chinek nila ang history ng credit card transactions na mga ito kung mayroon ang mga itong pinadalhan ng pera at ang tanging kanilang nakita ay ang pag-transfer ni Zikin ng 39,000 Taiwanese dollars sa isang police officer. Ang mga otoridad ay nag-question din ng ilang mga loan shark o creditor para sa isang potensyal na suspect. Gayunpaman, sa pag-usad ng investigasyon, sila ay nagkaroon ng pag-aalinlangan kung ang mga loan sharks ba talaga ang kanilang hinahanap na suspect. Kung sila nga ang pumaslang, paano na lang ang nasabing utang? Hindi ba't sila din ang lugi? Dahil siguradong wala nang babalik pa sa kanila kahit na 5 duling. Isa pa, bakit kailangan pa nilang idamay ang mga bata? Bukod doon, ang napakalaking question sa lahat ng yun ay ang mga ebidensyang naiwan. Isa na dito ay ang nakitang upos ng sigarilyo. Ang salarin ay masasabing metikuloso at ang tanging naiwan ay ang nasabing upos ng sigarilyo na ang DNA ay naroon for testing na agad nitong ikakalaboso. Isama mo na dyan ang cellphone at mga notes na naiwan sa kwarto. Kung talagang sila ay nasa panganib, naroon na ang kanilang mga cellphones. Bakit kailangan pa nilang magsulat ng notes sa pera para sabihin na sila ay nakidnap at humingi ng tulong na tumawag sa mga otoridad? Hindi ba nila kayang gawin yon? Dahil naroon naman ang kanilang mga cellphones. Sa patuloy na investigasyon, ang mga otoridad ay nakagawa ng timeline sa kung ano talaga ang nangyari sa pamilya. August 28, si Zenmi ay tumawag sa kanyang kapatid kung saan obvious sa boses nito ang pagka-depressed. September 4, si Zikin ay nagsabi sa kanyang mga empleyado na ito ay pupunta ng Taipei kasama ang panganay na anak na si Yu Chen para sa isang surgery. Base sa investigasyon, si Yu Chen ang unang namatay at ang estimated time of death nito ay September 4. Sinundan ito ng pangalawang anak na si Xin Chen base sa hindi na ito nakapasok pa sa eskwelahan nito ng September 5. Sa hindi pagpasok na ito, ang school ay tumawag sa kanilang bahay na nasagot naman ni Zenmi na nag-request lamang ng isang leave para sa anak. Ang sumunod dito ay ang pangatlong anak at ang pinakahuli ay ang 2 bunso na galing noon sa eskwelahan.
Ang sasakyan ng mag-asawa ay nakitang abandonado sa isang train station at nang chinek ang CCTV footage doon, sa halip na isang hindi kilalang tao ang lumabas sa sasakyan, ang nakita nila ay ang mag-asawa na bumili ng kape at tinapay at tila mga kalmado at chill pa. Unfortunately, hindi nakita sa footage kung saang direksyon tumungo ang mag-asawa. Sa mga nakitang ebidensya, ang mga otoridad ay nakakuha ng partial na fingerprint sa adhesive tape na ginamit na pangsil sa pinto ng banyo, kung saan ang fingerprint na iyon ay nagmatch sa padre de pamilya na si Zikin. Ang mga tape at wires na ginamit din sa mga katawan ay napag-alaman na binili mismo ni Zikin. Isang digital camera pa na walang memory card ang nakita sa isang photography store ni Zikin at sa ginawang recovery ng mga otoridad, isang larawan ang nakita kung saan si Zikin ay itinatali ang panganay na si Yuchen. Base sa picture na ito, ang maaaring kumuha ng picture ay ang mismong si Zenmi. Naging malinaw na sa mga otoridad na ang nangyari sa magkakapatid ay premeditated. Ang mag-asawang Zikin at Zenmi ang malinaw na may kinalaman sa kanilang pagkapaslang at ang mag-asawa ngayon ay on the run. Sina Liu Zikin at Lin Zenmi ay agad na nakapasok sa top 10 ng Taiwan's most wanted fugitives. Ang kanilang impormasyon ay nakalagay sa mga wanted posters at pamphlets na nagkalat sa mga walls, lamppost maging sa side ng public buses. Ang mga otoridad ay gumawa din ng ilang press conference para manawagan sa publiko kung sakaling mayroong nakakita o nakakaalam kung nasaan ang mag-asawa. Isang hotline din ang kanilang ibinigay na soon enough ay binaha ng ilang mga tawag kung saan sinasabing nakita ang mag-asawa. Daan-daang mga opisyal ang idineploy para sa isang malawakang search na ito at nag-verify isa-isa sa kung anumang clue o impormasyon na kanilang natanggap. Gayunpaman sa kabila ng effort na ito, ang mag-asawa ay hindi pa din nila nahanap. October 16, 2006, nang sila ay nakakuha ng isang promising na lead. Isang store clerk ang nagsabi na isang lalaki na may pagkakahawig ni Zikin ang pumasok sa convenience store para bumili ng isang alak. Maya-maya lang, isang babae naman na may pagkakahawig kay Zenmi ang pumasok. Kumpara sa ilang mga reports noon na sabi-sabi lang, ang clerk ay nakapagbigay ng footage. Ang nasa footage ay meron ngang resemblance sa mag-asawa at bagamat hindi iyon opisyal na nakumpirma, ang mga otoridad ay gumawa ng isang extensive na search sa paligid ng convenience store at nearby area. Ngunit sila ay bigo pa din na makita ang mag-asawa. Soon enough, ang mga otoridad ay wala na gaanong na-receive na anumang tip hanggang sa sila ay napilitan ng ihinto ang paghahanap sa mag-asawa. Ang tangi na lang nilang nagawa ay ang magbantay sa naging libingan ng mga bata. Umaasa na baka sakali na sa anibersaryo ng kanilang pagkamatay, sina Zikin at Zenmi ay dumalaw sa mga puntod na mga ito, ngunit wala pa din silang napala. Dumaan ang nasa 9 na taon nang wala nang naging balita pa sa mag-asawa hanggang isang report ang kanilang nakuha. June 10, 2015, isang mangangaso ang umakyat sa isang bundok para mag-set up ng ilang mga bitag. Siya ay nagdesisyon na landasin ang parte ng kagubatan na hindi gaanong pinupuntahan ng karamihan ng mga tao. Hindi nagtagal, isang bungo ang napansin nito at inakala noong una na galing sa isang hayop. Ngunit nang mayroon itong nakita na isang pares ng sapatos at ilang pirasong mga damit, ang mangangaso ay tumawag na sa mga pulis. Sa pagdating ng mga pulis, sila ay mayroon ng tangay na mga forensics. Ang mga buto na nakita ay pagmamay-ari ng 2 tao. Ang mga ito ay magkahiwalay ng nasa 3 hanggang 4 na metro na dahil sa tagal ng pagkakahimlay, ang mga otoridad ay nahirapan ng iyon ay hukayin. Halos sa mga iyon ay naging parte na ng kagubatan. Matapos ng nasabing paghuhukay, ay saka naman natukoy na ang mga kalansay ay pagmamay-ari ng isang lalaki at isang babae.
Ang mga otoridad ay mayroon ng feeling sa identifikasyon ng mga kalansay na iyon bago pa man nila iyon dalhin para suriin. At iyon ay ang nawawalang mag-asawang sina Zenmi at Zikin. Ang mga kalansay ay natagpuan na nasa 2 kilometro lamang ang layo sa dati nilang bahay. Isang salamin din sa mata ang nakita, na tugma sa salamin na mayroon si Zikin nang huli siyang nakita ng buhay. Ang salamin na ito ay kasama din sa mga wanted flyers na inisyu ng mga otoridad noon. Ilan pang mga kasuotan ang nakita na tugma din sa mga damit na suot ng mag-asawa at mayroon ding isang sleeping bag na maaaring ginamit nila. Higit sa lahat at ang nagbigay ng pinaka-konklusyon sa mga otoridad, isang bote ng pesticide ang nakita na base sa petsa na nakalagay sa packaging ay ginawa taong 2006. Ang taon na nangyari ang krimen. Matapos ng 5 araw, June 15, ang suspisyon sa nasabing identifikasyon ay tuluyan ng nakumpirma ng DNA testing. At iyon nga ay walang iba kundi ang mag-asawang Zenmi at Zikin. Ang kanilang cause of death ay suicide nang sila ay uminom ng pesticide. September 11, 2015, ang prosecutor's office ay nag-anunsyo na sila ay hindi na magsasampa pa ng kaso dahil sa patay na ang mag-asawa. Ang pagkamatay na ito sa pagdaan ng panahon ay naging mitsa pa ng ilang mga question. Bagamat ang kaso na ito ay isinara na dahil sa pagkakita sa kanila, naroon pa din ang ilang mga question at pag-aalinlangan dahil sa ilang mga dahilan. Una na dito ay ang utang ni Zikin na sinasabing naging motibo ng krimen. Ayon sa mga otoridad, bagamat may kalakihan yun, ang kanyang financial situation ay hindi naman ganon kalala. Sapat na ba ang utang na yon para gawin ng mga ito ang nakakadurog pusong nangyari sa mga bata? Nariyan din ang nakuhang picture na tinatalian ni Zikin ang panganay na si Yu Chen na kinuhanan ng picture ni Zenmi. Bakit nila iyon ginawa? Sa ilang mga pictures, si Zikin ay makikita din na umiiyak. Maari kaya na silang dalawa ni Zenmi ay napilitan lamang sa ginagawa? Isama mo na dyan ang ilang ebidensya na naiwan. Kung talagang binalak nila na mag-suicide pagkatapos nun, bakit pa sila nagtangka na i-mislead ang investigasyon? Nariyan din ang isang negosyante na di umano ay personal na nagbanta na patatahimikin ang pamilya ni Zikin kung hindi iyon makakapagbayad. Ang di umanong negosyante na ito ay ang police officer na kanyang binayaran bago nangyari ang murder. Ito ang ilan sa mga kwestiyon ng ilan sa naging kaso ng mag-asawang Zikin at Zenmi. At sa kanilang pagkamatay, ang kasagutan sa mga ito ay isinama na nila sa hukay. Sa huli, ang pinakamasakit sa kaso na ito ay ang kinahantungan ng inosenteng mga bata na napaslang dahil sa sinabing pagkakautang ng mga magulang. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po